Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Kumaibot ang bibig ni Deng Fancio ngunit wala siyang sinabi. Tumingin siya kay Siyo Honor at pagkatapos ay sumulyap sa kanyang lumilipad na babaeng disipulo sa labas. Umiling lang siya nang walang magawa. Sa kalagitnaan ng daan, nagmadaling nagulat ang isang disipulo, Master, ang dalawang cultivator na nakatakas sa atin. Noong nakaraang beses ay nasa unahan. Hinaplos ni Deng Fancio ang kanyang balbas at magaan na sinabi, patayin sila agad. Nagmula ang nakakatakot na mga sigaw mula sa kagubatan. Nakaka-relax na nakaupo si Deng Fancio, nagpapaliwanag, hindi mo kailangang matakot, matandang may-ari ng bahay. Bagaman nakagawa ako ng maraming masasamang krimen, makatwiran akong tao. Tumango si Lasho at sumagot, ako rin. Nang marinig ito, tumawa si Deng Fancio. Sa tingin ko magkakasundo tayo, matandang iskolar. Nasa unahan lang ang Measure Heaven River. Matapos sabihin iyon, inutusan niya ang Elephant King na huminto, pagkatapos ay tumalon sa lupa. Mula nang simulan kong maunawaan ang Heavenly Scroll, ang aking kakayahang makaramdam ng aura ay bumuti. Nang bumaba si Deng Fancio kanina lang, natuklasan ko na ang aura na inilabas niya ay pambihira. Malinaw na sinadya ni Deng Fancio na maglabas ng aura. Kung maaari po, kumaway si Deng Fancio at nagsalita sa isang nakaka-relax na paraan. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, tumalon din si Siyo Honor. Sumunod si Lasho sa puno ng elepante at lumapag sa lupa. Nakatayo si Deng Fancio na nakalagay ang mga kamay sa likod niya, tila interesado kay Siyo Honor. Batang babae, gaano ka nakatagal nagkukultibo? Sumagot si Siyo Honor, marahil higit sa 5 taon. 5 taon para makarating sa Divine Court. Nagulat si Deng Fancio sa una, mabilis na nabawi ang kanyang composure. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang babaeng disipulo. Napakatalino rin siya, gayunpaman, wala siyang gaanong halaga kung ikukumpara sa iyo. Nang marinig ito, medyo nawalan ng imek si Lasho. Sa tingin ko ang isang peking hindi karapat-dapat ihambing sa kanya. Gayunpaman, itinuro ni Siyo Honor ang dalawang cultivator at nagtanong, pareho kayong nasa Divine Court Realm. Nang marinig ang kanyang mga salita, mayabang na tumango ang dalawang impostor. Bumulong si Siyo Honor, masyado pa ring mahina. Nang marinig ito, agad na nenes ang dalawang peking at nagsimulang makipagtalo sa kanya. Sa ganitong paraan, nag-away sila habang sumusulong at huminto sa isang medyo mataas na lupa. Sa kabilang panig ng ravine ang Measure Heaven River. Sa pagtingin, natuklasan ni Lasho na malaki ang pagbabago ng mga bagay. Sa aking mga alaala, ang lugar na ito ay puno ng mga taga-baryo at mangingisda. Ngayon, ito ay naging isang tigang at desyerto na ravine. Nanatiling pareho ang mga bagay ngunit nagbago ang mga tao. Wala ng Fish Dragon Village. Kailangan kong magsimula sa lokasyon kung saan kinokolekta ng mga opisyal ang mga bangkay mula sa ilog upang malaman ang katotohanan sa likod ng insidente sa Fish Dragon Village. Habang nag-iisip siya, biglang dumating ang masayang boses ni Deng Fancio. Maraming taon na ang nakalipas, pinamunuan ko ang Measure Heaven River. Nakipaglaban ako sa maraming elite dito at ang mga labanan ay tumagal ng 3 araw at 3 gabi. Nakipaglaban kami gamit ang aming mga avatar na nagresulta sa pagiging ravine ng lugar na ito. Anong klaseng tao siya? Hindi niya pinalalampas ang anumang pagkakataon na magyabang. Sa pagkakataong ito, humakbang pasulong ang Peking Mingshirin upang magulat. Master, ang sangay ng Asher Dragon Association ay nasa unahan. Palalayasin ko sila. Tumango si Deng Fancio, sige. Nang marinig ang 3 salitang Asher Dragon Association, hindi napigilan ni Lucio ang bahagyang pagkabigla. Noong nasa Anyan ako, nakatagpo ko ang sangay ng Asher Dragon Association sa Yang. Hindi ko alam na may isa pang sangay sa Measure Heaven River. Kung napakalawak ng impluensya ng Asher Dragon Association, tiyak na hindi mahina ang kanilang taga-suporta, ang Nether Sect. Sa pagsasalita tungkol sa Asher Dragon Association, paliwanag ni Deng Fancio, marahil ang Asher Dragon Association ay sinusuportahan ng Nether Sect. Si Hai,
ang sect master ng Nether Sect, ay ang aking dakilang disipulo. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Siu Honor ang pagtawa. Pinanatili ni Lasho ang kanyang kalmadong ugali. Pababayaan ko munang ituloy ni Dong Fansho ang kanyang pagkukunwari. Bagaman ang Azure Dragon Association ay maliit na isda lamang, mas mabuting mayroon ito kaysa linisin ko pa ito. Gusto kong makatipid ng maraming item cards hanggat maaari. Napakahalaga ng mga ito. Hindi nagtagal, mabilis na lumipad pabalik ang Peking Duan Musheng. Master, tulad ng iyong inaasahan, nang marinig ng mga miyembro ng Azure Dragon Association na darating ka, tumakas sila sa takot. Nang marinig ito, kumaway si Dong Fanchio sa kasiyahan. Napakaganda, magpatuloy tayo. Samantala, sa Crouching Dragon, ang madilim na punong tanggapan ng nets. Mayroon akong ulat, Sect Master, nakita si Old Senior G malapit sa Measure Heaven River. Walang pakialam na binuka ni Siwia ang kanyang bibig. Natanggap din ng Nether Sect ang impormasyon na ito. Hindi natin kailangang gumawa ng anumang aksyon. Ang pagpapanggap sa masamang Sky Pavilion ay tiyak na magdadala ng kalamidad sa mga taong iyon. Bantayan din ang masamang Sky Pavilion. Nasaan ang master ng Demon Slaying Sect ngayon? Nang marinig ito, agad na sumagot ang subordinate. Sect Master, si Ring Pupong ay kasalukuyang nasa Green Jade Altar. Lihim siyang sinusuportahan ni Zhang Yuanchan. Nang marinig ito, tumawa si Siwia. Ang Noble Path at ang Evil Path ay nagtutulungan para sa masasamang dahilan. Ito ang pinakadakilang biro sa ilalim ng langit. Sect Master, may isa pang ulat. Ano iyon? Ang pinuno ng Black Knights, si Fansho, ay pumunta sa masamang Sky Pavilion kanina, ngunit hindi alam ang kanyang kasalukuyang katayuan. Hindi hinintay ni Senior Sword Devil si Fansho at hindi rin alam ang kanyang kinaroroonan. Hindi ako nang ahas na sundan si Senior Sword Devil. Iba ang pananalita ni Siwia. Ang pangalawang senior brother ay isang mapagpakumbaba at banayad na tao. Hindi mo siya kailangang katakutan. Hindi ito kapanipaniwala. Bagaman sumagot ang subordinate ng pag-unawa, nakaramdam pa rin siya ng pagiging hindi maaasahan sa kanyang puso. Sect Master, maraming aktibidad sa Measure Heaven River kamakailan. Sigurado ka bang hindi natin kailangang bantayan ang lugar na iyon? Nang marinig ito, nag-isip sandali si Siwia. Ilabas ang impormasyong ito sa palasyo. Dapat nilang linisin ang kanilang sariling gulo. Isang matalinong hakbang, Sect Master. Aasikasuhin ko ito agad. Kasabay nito, dumating ang isang grupo ng mga tao sa sirang nayon malapit sa Measure Heaven River. Humakbang pasulong ang dalawang disipulo ni Dong Fansho upang manguna. Master, ito ang lugar ng tagpuan. Hindi sila mangangahas na mahuli sa oras dahil personal kang dumating, Master. Pakiusap, maupo ka. Nagdala ng upuan ng kalbo para kay Dong Fanchio. Nakita ito ni Siu Honor at agad na kumilos. Lolo, hahanap din ako ng upuan para sa iyo. Sa pagkuha ng kalamangan sa kanyang pagkawala, sumulyap si Dong Fanchio kay Lasho at nagsalita ng iba. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinapahirapan? Umiling si Lasho nang hindi nagsasalita. Paliwanag ni Dong Fanchio nang may interes, kung gagawin ko iyon, tiyak na magtatanam ng sama ng loob sa akin ang batang babaeng iyon. Nagpatuloy si Lasho sa pananahimik. Ang implikasyon ng mga salitang iyon ay tila nagkaroon ng sakam na puso si Dong Fansho kay Siu Honor. Nagdala si Siu Honor ng upuan sa kanyang master. Sa sandaling ito, nakitang papalapit ang isang grupo ng mga opisyal at sundalo mula sa malayo, may dalang ilang malalaking kahon. Maingat na sinuri ng nangungunang sundalo ang karamihan. Ito ang aming huli para sa araw na ito. Nang makita ito, kumunat ang noo ni Dong Fansho at nagtanong, iyon lang ba ang iniutos ng palasyo? Ang mga bangkay na hinuhuli namin mula sa ilog ay hindi dapat ilipat. Matatapos ang aming kasunduan bukas, huli na para tapusin ito ngayon. Pagkatapos noon, ikanaway ni Dong Fanchio ang kanyang braso at agad na kinuha ng mga nakapaligid na disipulo ang kanilang mga sandata at sumugod. Sa pag-flash ng mga espada at kutsilyo, agad na kumalat ang dugo sa lahat ng dako. Pinanood ni Lasho ang lahat ng ito ng may kalmadong ekspresyon habang sinasabi ni Dong Fansho,
napakalakas ng iyong loob, matandang iskolar. Tila nagkamali ako sa paghusga sa iyo. Sa pagkakataong ito, mausisang lumapit si Siu Honor sa mga kahon. Ano ang nasa mga kahon? Nakangiting sumagot ang isang babaeng cultivator na malapit sa kanila, mga buto ng tao. Humakbang pasulong si Deng Fanchio at marahang ikinaway ang kanyang kamay. Isang palad ng chi ang sumire sa takip ng kahon. Pagkatapos ay nagpakita si Lasho ng nagtatakang tingin. Ang mga butong ito ay kakaiba. Bahagyang translucent ang mga ito, parang purong salamin o puting jade na may maputik na kulay. Sa malinaw na pag-iisip, malinaw na ang mga taga-baryo mula sa Fish Dragon Village ay itinapon sa ilog. Kung kinakain nila ang mga tao, bakit inutusan ng palasyo ang kanilang mga tao na hulihin ang mga lumubog na bangkay? Nagsimulang maghanap ang mga disipulo ni Deng Fanchio sa mga kahon ngunit hindi nila mahanap ang kanilang hinahanap. Nagtanong si Lasho ng naguguluhan, para saan ang mga butong ito? Itinaas ng Peking Duan Mushang ang kanyang kilay. Matandang iskolar, may mga bagay na mas mabuting hindi na malaman. Pagkatapos ay nagpalit ng uniforme at waist badge ng mga opisyal at sundalo ang ilang disipulo. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas. Dapat ba akong sumama at palawakin ang aking naririnig? Nang marinig ito, nagbiro si Deng Fanchio. Maraming mga witchcraft trap malapit sa lugar kung saan hinuhuli ang mga katawan. Hindi ka ba natatakot? Mula sa kanilang mga aksyon, malinaw na nakapunta na sila rito dati at pamilyar sa lahat ng bagay dito. Sumagot si Siu Honor habang ikinakaway ang kanyang mga kamao, walang bagay sa ilalim ng langit na kinatatakutan ng aking lolo. Tumango si Deng Fanchio bilang pagsang-ayon, ito ang gusto ko. Walang sino man ang makakasisi sa akin kung may mangyari. Mga 15 minuto ang lumipas, dumating ang grupo sa daungan kung saan hinuhuli ang mga katawan. Kinailangan nilang suhulan ng mga sundalong nagbabantay sa tarangkahan ng pilak para makapasok sila. Kung nanghuhuli lang sila ng mga bangkay sa loob ng isang araw, hindi makakagawa ng pera ang mga sundalo sa pamamagitan ng ganitong paraan. Gayunpaman, ginagawa na ito ng mga lalaking ito sa loob ng isang dekada. Hindi rin sila sigurado kung ano ang kanilang hinuhuli mula sa ilog. Mga bato, mga nabubulok na isda, mga nabubulok na hipon, lahat ay kinukuha. Matapos ulitin ang parehong gawain araw-araw, naging manhid sila sa kanilang mga trabaho. Kumurap si Siu Honor ng kanyang malalaking mata at nagtanong, bakit tayo pumapatay papasok? Paliwanag ng babaeng cultivator na malapit sa kanila, mas komplikado ito. May mga makapangyarihang witchcraft trap dito. May nagko-control sa kanila. Mabilis ang takbo ni Deng Fanchio at ng iba pa. Malinaw na nakapunta na sila rito dati. Iniiwasan nila ang mga gwardya, nilalampasan ang ilang gusali, at mabilis na nakarating sa target na bodega. Noon din, biglang nagbigay ng senyales si Deng Fanchio para huminto ang lahat, na parang may malaking natuklasan siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang mamasamasang lupa mula sa lupa upang amuyin at tikman ito. Doon lang niya nakumpirma. Batay sa mga pattern sa lupa at sa sariwang lupa na ito, tila naglagay ng bitag dito ang isang practitioner ng witchcraft. Matapos matuklasan ang pagbabawal ng witchcraft, tumingin si Deng Fanchio sa aso sa harap niya at nagpaliwanag ng may masamang ekspresyon, sa witchcraft, ang timing, lokasyon, at mga taong kasangkot ay mahalaga. Tatawagan ng spellcaster ang kapangyarihan mula sa mga panlabas na mapagkukunan upang makasakit o magbigay ng mga pagpapala sa target. Matapos sabihin ang mga salitang ito, tumingin siya kay Delujo at Siu Honor ng may malalim na kahulugan. Matandang iskolar, mag-ingat ka. Batang babae, kung natatakot ka, maaari kang lumapit sa akin. Matigas na sumagot si Siu Honor, hindi ako natatakot. Pagkatapos ay nilampasan ng grupo ang mga bitag sa pintuan sa harap. Matapos ang maraming pagsisikap, nakarating sila sa pintuan sa likod. Walang mga palatandaan ng mga bitag dito. Paano mapipigilan ng isang ordinaryong kondado ang isang cultivator? Matapos buksan ang pintuan, pumasok ang lahat sa bodega. Ang bodega na ito ay 12 dosenang metro ang haba.
Ang bodega ay naglalaman ng maayos na nakasalansan na mga hilera ng mga kahon. Mula sa hitsura ng mga nakalantad na buto, maraming mga nakalantad na buto ang tila iba sa mga natuklasan sa gumuhong courtyard. Maraming ordinaryong buto ang magkahalo,